Good morning, my dear brothers and sisters. It is a joy for all of us to celebrate together this Sunday Mass in our beautiful Cathedral of Manila. Personally, it is a joy always for me to be given the opportunity to celebrate a Mass here in our Mother Church. And so I thank Father Monsignor Rolly and Father Viel for allowing me to celebrate this Sunday Eucharist together with you in our Mother Church. And especially today, the first day of September, I can sense an excitement in your smiles. Alam ko ang mga Pilipino excited pag September 1 dahil malapit na ang December. No? So, we can all sense an excitement within us. But I hope this excitement is not just about the bare months, but our excitement always should be in meeting the Lord, in celebrating every Sunday Mass. And this Sunday, I would like to invite you to a reflection on discipleship following our readings for this Sunday. Sa una pong tingin, sa unang dinig natin sa mga pagbasa, ang una agad na makikita o makukuha natin ay ang pagsunod sa utos ng Diyos. At first hearing of all the readings today, the first thing that we could perhaps get is about following the commandments of God. Pero nakakagulat sapagkat sa Ebanghelyo ngayon, hindi pinuri ni Jesus yung mga sumusunod sa batas. How surprising that in the gospel today, Jesus did not praise those who followed the commandments. Sino ba yung sinasabi ko? Yung mga Pariseo. Sila pa naman, pag sumunod sila sa mga utos, letra por letra. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, lahat huhugasan nila. Pitsil, kama, baso, plato, lahat para lang sundin ang batas. Pero nakakagulat, yung mga sumusunod sa batas, hindi sila pinuri ni Jesus. Bakit kaya? Bakit kaya hindi pinuri ni Jesus ang mga taong yan? Dahil ang hanap ni Jesus, hindi naman ang pagsunod sa batas. Ang hanap ni Jesus, ibigin natin siya. At kapag inibig mo si Jesus, hindi ka na kailangang utusan pa niya para lang sumunod sa Kanya. Kapag minahal mo si Jesus, hindi ka na kailangang utusan, automatic susunod ka sa Kanya. Jesus did not praise those who followed the commandments. Why? Because Jesus was not searching for people who follow the commandments. Jesus was searching for people who are looking
to love Him. And when you love Jesus, naturally, you will follow Him even if He does not impose to you a commandment. Halimbawa ho, meron ho bang mga magulang dito? No? Meron siguro, baka kasama ninyo yung mga anak ninyo. Ano ang isa sa mga nagpapasaya sa puso ng isang magulang? Kapag naglinis ng bahay ang anak, kahit hindi inuutusan. Amen? O, ang lakas ng sagot ng mga magulang. Yan ang magpapasaya sa puso ng isang magulang. Kapag kahit hindi niya utusang maghugas ng pinggan ang mga anak, automatic ang mga anak maghuhugas ng pinggan. What happiness it brings. If your children do not need any commandment or force, and they automatically do the house chores, not because they follow the commandments, but because they love you. So children, pag uwi ninyo sa bahay, huwag nyo nang hintaying utusan pa kayo ng magulang na hawakan ang mga pinagkainan. No? Makikita mo ang pagmamahal ng isang tao kapag hindi mo na yang kailangang utusan. Halimbawa ko sa mga mag-asawa, siguro, hindi nyo na kailangang utusan yung asawa ninyo para lang sabihan ka ng I love you. Automatic na yan minsan lumalabas. Kaya yung mga asawa dito, minsan hindi mo na kailangang sabihin, pagtimpla mo naman ako ng kape. Pag nakita ka ng asawa mo, umuwi at pagod ka, automatic, pagtitimpla ka niya ng kape, ipaghahanda ka ng merienda. Kapag dumating ang panahon na kailangan mo pang utusan ang asawa mo, magduda ka na. Baka hindi na siya nakakaramdam ng pagmamahal. Jesus is not looking for those who just follow commandments. Jesus is looking for those who are ready to love Him. And when you love Jesus, you are always ready to do everything for Him, even if He does not impose on you commandments. Pero pag walang pagmamahal, kahit sumunod yan, magdadabog pa yan. So siguro naranasan nyo na rin yan sa loob ng tahanan. Kapag minsan inutusan mo yung anak mo, dadabog-dabog pa yan. Ibig sabihin, hindi bukal sa puso niya. Yan yung mga pariseyo, no? Susunod sa utos pero hindi bukal sa puso. Kaya nga, sabi ni Jesus, hindi lang sapat na sumunod kayo, ibigin ninyo ako. At kapag inibig natin si Jesus, sumunod ka man sa Kanya, hindi ka dadabog-dabog. Kaya nga minsan, pag may inutos ka, at walang pagmamahal kang sinunod, ang susundin lang niya yung inutos mo o yung sinulat mo. Ito lang naman ang sinabi mo Ito lang naman ang nakasulat. Ito lang ang susundin ko. Pagsunod yan ng walang pagmamahal. So my dear brothers and sisters, Jesus is looking not just those who follow the commandments. Jesus is looking for those who are ready to love Him. And when we love Him, we are ready to follow Him. This is also what we see in our first reading today from the book of Deuteronomy. According to our first reading,
when people see Israel following the commandments, they will say, not that these people follow the commandments of God, but according to our first reading, how blessed are these people because they are close to God's heart. Sumusunod ang mga taga-Israel, hindi lang para sundin ang batas, kundi dahil malapit sa puso nila ang Diyos. Ang pagsunod ng mabuti ay laging galing sa pusong malapit at nagmamahal sa Panginoon. In our second reading today from the letter of St. James, we are also reminded that when we follow the Lord with love, then we will follow His commandments even if it does not benefit us, even if it benefits other people. Susundin niyo pa ba ang batas ng Panginoon pag wala namang itong pakinabang sa'yo? Susundin mo ba ang utos ng Panginoon kapag ang pakinabang ay hindi sa iyo, kundi sa kapwa mo tao? Kapag kaya mo nang sundin ang utos ng Diyos, na wala namang pakinabang sa iyo, kundi ang pakinabang ay sa iba, ibig sabihin, minamahal mo na siya. Minamahal mo na ang Panginoon. And so, my dear brothers and sisters, let us heed the reminder of our readings today to seek, not just to follow, to first seek to love, and then you will follow the Lord with your whole heart. Tandaan natin mga kapatid sa pagdiriwang na ito, na ang taong nagmamahal ay hindi na kailangang utusan. Kusang bumubukal sa puso niya ang pagtalima dahil nagmamahal siya. Nawa ang pagdiriwang na ito ay magturo sa atin, unang-unang mahalin ang Panginoon, sapagkat kapag mahal natin siya, tayo ay susunod sa Kanya. Amen.